problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng government of the Philippines. Hindi ko minamaliit ang mga nasa charity work kasi nga po yun ang mga makakayanan nito. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Bigyan natin ng pasalamat ang programang ito kasi lahat ng mga mahihirap, meaning yung walang trabaho, meaning yung pong PWDs, mga seniors, lalo na ho yung mga seniors po na mahihirap, lahat po ng mga kumikita less than the minimum wage, definitely po yan ay indirect na yan. Automatic po yan, meron silang contribution dapat na. Estado po ang sagot dyan at ikaw na direct contributors tumutulong ka sa kanila. Mamaya maunawaan nyo kung bakit. So ito hong programa napakaganda. Kapag ikaw ay below minimum wage o maging minimum wage earner, automatic ka na wala ka ng tax eh. Wala ka ng withholding tax. Wala na. Libre ka na doon. Pag ikay na ospital, libre ka sa lahat na halos ng gastusin. Yan ang benepisyo po ng PhilHealth. At ating pong palakpakan ng programang ito kasi nga sa mga mahihirap. Wala hong question doon, tinatangkilik natin yan. Pero ang siste ganito, kung ikaw ay direct contributor at minamanduhan ka ng batas, kapag ang sweldo mo ay mula, monthly basic salary, basically po 10,000, no? Hanggang 60,000, ang iyong contribution na ay 1,800. Kapag ikaw ay sumesweldo po ng 10,000 mga kapatid, no, hanggang 90,000, hanggang 70,000, 2,450. Kapag po ang sweldo mo ay abot na sa 80,000, 3,200 ang iyong monthly premium. Kapag 90,000 na sweldo mo, 4,050. Kapag 100,000 na ang sweldo mo pataas, 5,000 na ang iyong monthly premium. Okay. Kwentahin mo ito ngayon na mga monthly premium. Yung ating pong case study mga kapatid, na inoperahan dyan po sa PGH, ang kanya pong monthly contribution ay 2,050 for the past 20 years. Okay. Kwentahin mo yan sa bawat isang taon. So, kwentahin nyo, 20 million. Tama? Mahigit. Pakikwenta please. Yan. Nagkwenta na ba kayo? Alright. I-times mo yan ng 10. So, lumalabas po yan, 200,000 mahigit. I-times mo yan ng 20 years. 400,000 na mahigit. 492. Yes, ang kanya na-contribute. Na-confine siya, mga kapatid. 492,000 ang naiambag niya sa PhilHealth. Na-confine siya, pero ang kanya pong bill na 700,000 din ang total nito eh. Ang 700 plus. 9,600 lang ang ibinawas ng PhilHealth. So, nagreklamo siya. So, yung paliwanag mga kapatid, eto. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po. Mr. Chair, gusto ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kuminsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. Ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Ang private,
out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung ospital, iba yung rate. Depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng Government of the Philippines. Kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng Government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay, dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion. Hindi naintindihan ng iba. Nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan, kukunin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang, ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals.